At nagbabalik na naman ako mga lods at meron naman ako dito i-share sa inyo. Isa itong coil ng ceiling fan. Aluminum ito mga lods at may putol ito. So ito siya. Isang Cyberhome na 30 watts. D1200 model. Malaki siya na ceiling fan. Wala itong fan blade na pinadala. Buong motor section lang ito. Pakita ko sa inyo, check natin yung kanyang continuity. So nakamiga yan mga lods kahit sinama ko pa yung mga kamay dyan. Nakamiga ohms. So meaning may putol ito. Lipat natin dito sa pinakadulo talaga ng kanyang coil. So miga talaga. Kadalasan putol nito mga lods ay nasa yung pinakailalim na winding. Wala naman obviously wala namang putol dito sa kabilang dulo. So itong pinagpatungan papunta sa ilalim. So baklasin natin mga lods para papakita ko sa inyo kung ilang number of turns ang ginawa dito dahil ito ay aluminum. Paalala lang, pag nag-convert po tayo ng aluminum winding into copper winding, hindi po natin pwedeng gayahin yung number of turns ng aluminum winding kasi magkaiba po sila ng resistance. Mas mataas ang resistance ng aluminum kaysa copper magnetic wire. Ito na, natapos na. So ang number of turns niya ay 2,306. So, ito yung putol. Hindi ko napansin ito nung pagbaklas kanina kasi wala nang putol. Yun pala ay nakadoble. Tapos ang pag-ikot niya, doble na. Putol na pala yung bawat dulo ng pagkadoble niya. Number 30 ang size nito mga lods. Kasi nagtataka ko walang putol nung pagbaklas. So na-review ko. So ito pala. Nakadoble pala siya. So ito, ni-rewind ko na. Tapos na. Hindi ko na lang pinakita mga lods. Pero mayroon akong explanation dito. At mayroon naman akong sinulat na data nito. I-explain ko lang sa inyo. At kung napapansin nyo, punong-puno siya. Hindi siya kagaya nung kanina na aluminum. Yung makita natin dito sa counter niya na 3,498 ay hindi na po yan. Nung mag-rewind ko ng magnetic wire, marami na pong nadagdag dyan. So ang pagka-rewind ko dito ay ito dalawa, number 31 at saka number 30. Niubos ko lang yung mga natitira dito ng mga magnetic wire ko. Sayang naman. Pwede nyo itong gayahin at pwede ring ituturo ko rin kung isang wire gauge lang yung gagamitin nyo. So ito yung data na nakuha ko. So nung aluminum, pagbaklas ko, ang gauge niya number 30, tapos meron siyang 2,306 turns. So ito na yung pagka-rewind ko. So may competition ito mga lods. Copper ang una kong ginamit, number 30. So inubos ko number 30 ko, ito yung nagawa niyang number of turns. Tapos nagdugtong ako ng number 31. So dito pa lang number 30 mga lods ay halos mapuno na yung bobbin. Kaya ay hindi advisable na gagayahin nyo ito. Kaya mag-step down kayo dapat ng isang gauge. Mag-step down kayo. Kung number 30, gawin yung number 31. Mas maliit si number 31 kumpara kay number 30. Okay, so galing dito, nakagawa ako ng ito. Dapat ito. 972 turns lang. Okay, so ito yung total. Pero dahil may natira pang konti ang number 31, so nirewind ko pa rin siya hanggang sa maubos at ito yung nagawa kong number of turns. 15 lang naman ang nadagdag. Sayang kasi pag ito lang yung target natin tapos may kunting natira paputulin mo, 15 lang naman nadagdag. So ito lang yung na-rewind natin dito sa coil ng ceiling fan. Pero daming nadagdag na doon, yung paglagay ng piece paper, ng tape, yung naglagay pa ako ng craft tape. Kaya ay umabot na siya ng 3-4, marami ng ikot yun nadagdag. So kung mag full kayo ng AWG number 31 yung size, ito lang yung tatargetin nyo na number of turns. Tapos pwede din kayong magdagdag dito ng 15. Ito lang. Mas okay siya pag sobra ng konti, wag lang marami. Kasi ang tendency niyan, umikot ang motor. Kaya kapag may nakakompute na dito na number of turns, wag nyo nang dagdagan ng marami. Ito lang. Pwede 10. Ito sa akin naging 15. Kaya nga hindi advisable na gagayahin nyo Kasi pag ginawa nyo yung number 30 sa bobbin na yon, later on papakita ko yung size ng bobbin, hindi magkasya to. Kaya nga yung natapos ko yung 30, nagdugtong ako ng 31, halos napuno na siya. Okay? Kasi yung aluminum, ikumpara mo kay
copper magnetic wire, mas mataas ang resistance ni aluminum kumpara kay copper. Yun ang sinabi ko kanina. For example, ito 100 na turns. Equivalent ito sa aluminum ng 8 ohms. Pag sa copper na, example lang to pero na-try ko na ito noon. Yung 100 turns ng aluminum, 8 ohms na. Pero yung 100 turns ng copper ay 5 ohms pa lang. Kaya nga ang kadalasang nagamit niyan, alam niyo na kung sinong gumagamit niya ng materials na aluminum sa mga transformer, sa mga basta mga winding, sa electric fan motor, gumamit sila ng aluminum kasi unang advantage niyan ay magaan. Lalo sa transformer, so magaan siya. Pangalawa ay less ang materials. Bakit? Ito, 100 turns lang tapos mataas na kanyang resistance. Kuha mo na agad yung, lalo na pag sa input ng primary side, less lang 100 tapos nag-8 na. Ano pa kaya pag umabot ito ng mga 500 turns. So mataas na ang kanyang resistance. Pero dito sa copper, mahaba, marami ang materials. Tapos mababa yung resistance, pero mas matibay ito. Tapos ito, mabigat. Kasi marami ang materials na magamit. Kasi mababa kanyang resistance. Pero walang stable ito ng mga resistance mga lods. Depende ito sa temperature. Kapag mainit, mataas itong copper, mataas ang kanyang resistance. Tapos kapag malamig, bumabagsak din yung kanyang resistance. Okay? Pero mas matibay ito kumpara dito. Kasi sa mga motor ito, lalo na sa electric fan motor, madaling maputol ito. Pagkaputol, hindi mo na madugtong. Mahirap. So ito maganda. Mahirap maputol, matibay ito. Kaso mabigat lang. At ang flow ng kanyang paka-rewind mga lods ay ganito. So dito ang start. Tapos pag ganyan siya. Pag ganyan siya. Hindi siya dito nag-umpisa tapos so pa clockwise siya. So kung nakaganito ang rewinder mo, pag ganyan. Pag ganito siya. Dito nag-start. Dito ang end. Kaya hindi ko kasi alam pag binaliktad. Baka ay babaliktad ang ikot. Kaya kung ano yung connection niya, yung pagka-rewind niya, dapat ay gagayahin mo rin. Kapag ganito, dito ang start. So ito yung nakabaon. Dito yung dulo na nakabaon. So pag ganyan. Okay? Lilinawin ko lang mga lods. Itong number of turns na pinapakita ko dito, sa sinabi ko na nakakompute ito, ay exclusive or applicable lamang ito sa ganitong size. So ito, i-measure natin yung kanyang bobbin, yung size ng kanyang bobbin. Mag-start tayo sa kanyang outer diameter. Outer diameter is 70 mm or 7 cm. Okay, kuha. Ganyan po ka laki or bilog yung kanyang outer diameter. At sa inches, 2 3/4 inch or inches, 2 3/4 inches. Next ay ang kanyang inner diameter. Nasa 1 1/4 inch. Tapos sa mm, 30 mm or 3 cm. Okay, mas malaki or mas maliit dito mga lods, iba na naman yung kanyang number of turns dito. So hindi na applicable. Ito ay applicable lang sa size dito. So, mabigat siya dahil ay copper. So ang video ito mga lods ay para lang ito sa mga gustong i-repair pa yung kanilang mga ceiling fan, lalo na ganito kalaki. Maganda kasi ito. So kung gusto nyo i-repair, susundan nyo lang yung ginawa dyan. At kapag mahirapan kayong magpaklas, reverse nyo lang video ito. Pinakita ko yan para kung sakali mang baklas kayo, ganyan lang susundin nyo. Pero pag wala na kayo, gusto niyo lang magpalit ng bago, nasa inyo na rin yon.
So ito, testing na natin. Plug. Sa mga ganitong klaseng ceiling fan, kapag walang fan blade mga lods, ay pwede itong umikot in reverse. So naka-reverse yan. Kasi wala siya fan blade. Pag meron na yung fan blade, iikot na yan sa tamang direksyon. So okay na siya. Yan ang tamang direksyon niya. Pero lipat-lipat kasi yan pag walang fan blade. Okay? So till my next video mga lods. Bye bye!